Hello guys, welcome sa ating bagong video. Isa sa mga madalas na tinatanong sa akin sa channel natin ay kung saan ba mas okay magpagawa, sa kasa ba o yung authorized dealer or sa outside mechanic na pwedeng kakilala natin or hindi. Kaya sa video na to, sasagutin natin ano ba yung pinagkaiba ng dalawang yan, ano yung advantages nila over the other, at saka ano yung bagay ba sa'yo. So ready na ba kayo? Tara! Let's roll! Car Talks PH, the drive of the mind. Learn as you roll, leave no one behind. Car Talks PH, your partner in the trip. Every story, every ride comes with a legit tip. So let's talk about kasa muna. Pag sinabing kasa guys, alam niyo yun, ito yung tinatawag nating authorized dealership o kaya naman yung mismong dealer or yung kanyang authorized service center. Yan yung included kapag sinabi nating kasa. So ano ba yung advantages ng kasa? Unang-unang advantage yan guys, magagarantya mo yung workmanship, magagarantya mo yung original parts, tamang tools, at saka tamang manuals yung ginagamit nila. Kasi syempre, yung brand ng sasakyan mo, halimbawa Toyota or Mitsubishi, alam nila yan kasi yun lang yung ginagawa nila sa dealership na yun, di ba? Kung ano yung binibenta nilang sasakyan, yun yung ginagawa nila. Kaya alam natin na lahat ng mga, when it comes sa kung ultimo yung torque ng bolt ng bawat part ng engine mo ng sasakyan mo, alam nila yan. Kasi meron silang maintenance manual no eksaktong model ng sasakyan mo. Unlike sa mga outside mechanic na parang kinakailangan nila maging jack of all trades, 'di ba? Kasi maraming klase ng brand ng sasakyan pumapasok sa kanila. Pero pag sa kasa na dealership mismo, yung brand mo lang ng sasakyan mo. Tapos, syempre, isa pang advantage ng kasa, kung medyo bago-bago pa yung sasakyan mo under warranty, maiingatan mo yung warranty ng sasakyan mo. Hindi siya mabovoid kasi di mo siya pinapagalaw sa iba. Another advantage ng kasa is dokumentado lahat. Di ba? Meron kayong service booklet dyan. No? Pinifill upan niya ng mga service advisor o ng mechanic mismo para makita yung history ng preventive maintenance ninyo or kung ano man yung mga nagawa sa sasakyan ninyo during the course ng mga pagpapagawa ninyo sa kasa. Kaya kapag may balak kang i-resell, napakalaking bagay yun sa sasakyan mo. Kumpleto ka ng kasa maintenance records. Ano pa? Ang maganda rin sa mga kasa, meron silang mga, kung maghihintay ka, very komportable maghintay sa mga kasa kasi meron silang mga waiting area, aircon pa nga yun, minsan may mga TV pa yun, pwede kang manood, no, and etc. Parang di mo mararamdaman. Meron pa minsan pa kape, tsaka mga juice, no, at iba pa. So, very komportable maghintay sa kasa kapag doon kayo magpapagawa. Pero syempre, walang perfecto. Meron ding disadvantages or mga cons yung pagpapagawa sa kasa. Unang-una, mas expensive. Yan agad yun. Mas mahal magpagawa sa kasa kaysa sa ating mga outside mechanic. Mapa-parts man yan or mapa-labor, mas mahal siya. Minsan, sa mga kasa, no, lalo na kapag peak season, kailangan mo maghintay. No, yun ang ano sa kanila, kailangan mo maghintay ng parts or kaya kailangan mo rin magpa-schedule minsan kasi maraming gumagawa. Unlike kapag outside mechanic, kung sakali mang may mekaniko na, ikaw na bahala bumili ng pyesa mo, pwede rin, di ba? Mas mabilis, mas kung magaling ka maghanap ng pyesa. At kapag minor lang yung repair mo or minsan kahit simpleng PMS lang kapag sa kasa, talagang mapapagastos ka talaga dyan. At minsan, hindi ka sigurado, no? Kaya sa kasa, napapansin ko, kapag magpapagawa ka, kailangan babasahin mo mabuti yung kung ano yung gagawin nila. Ipapakita nila sa yung quotation. Kasi kung hindi ka marunong, baka ang ending yan, mapagawa mo lahat yan. Which is not necessarily naman yung iba. No? Parang add-ons lang. So, nagpapadagdag lang siya ng taas ng bill mo. So, kung hindi ka marunong doon sa part na yun, delikado. So, yun yung ilan sa mga disadvantages na nakikita ko kapag sa kasa ka nagpagawa. So, yun yung all about sa kasa guys. So, ngayon, pag-usapan naman natin yung outside mechanic, no, or yung mga independent auto shop na hindi kasa. So, ang unang-unang advantage yan guys, no, kapag doon ka sa kanila nagpagawa, mas mura. Overall cost mo, mapa-labor man yan, mapa-parts, mas mura sa outside mechanic. At totoo, sa outside mechanic, pwede ka pang labor lang yung kanila. Ikaw yung maghanap ng parts kung matyaga ka. At ang maganda rin sa outside mechanic, tumatanggap sila ng second hand na parts. Tumatanggap sila, pwede mong ipa-install, no? Kung meron ka mga galing sa Katay, gagawin nila yan.
Sa kasa, hindi. Lahat brand new. Kaya medyo talaga mas mahal. Ultimo yung price ng bawat pyesa, mas mapapamahal ka sa kanila. Isa pang advantage kapag ikaw ay sa outside mechanic, lalo na kung matagal mo na silang kakilala or suki ka na nila, pwede ka makipag-negotiate sa presyo sa kanila. Oo, ganun yun. Napapakiusapan mo sila. Unlike sa kasa, firm na yun. Kung anong items yung gagawin sa'yo, yun yung presyo nila. Sa outside mechanic, pwede kang makipagtawaran sa presyo. At kung kakilala mo pa nga, minsan, papayagan ka pa niyang installment yung bayad. Kaya kung tight yung budget mo, okay talaga sa mga outside mechanic. Isa pa maganda sa outside mechanic, kapag ka may gagawin ka ng mga regular maintenance, yung mga fluids, palit fluids, or mga wear and tear na mga items mo or mga parts ng sasakyan mo, no, mas mabilis din nila yung magagawa. Minsan pina-priority ka pa nga nila kapag kakakilala ka nila. So malaking bagay din yun, di ba? So yun yung mga advantages kapag ka ikaw ay sa outside mechanic nagpapagawa. Pero syempre, wala din perpekto, no? Meron din mga disadvantages or cons yung outside mechanic. Unang-una, kulang sa documentation. Ikaw yung bahalang mag-document kung kailan mo pinagawa yung mga parts na yan, or kung kailan mo pinalitan yung mga replaceable items sa sasakyan mo. Ikaw yung maghahawak or magtatago ng records ng mga yon. Kasi hindi siya kagaya ng kasa na meron talaga silang service record. Pangalawa, dahil nga sabi ko sa inyo kanina, yung mga outside mechanic, kailangan nila maging jack of all trades. Hindi sila 100% expert sa sasakyan mo. So, ang pwede mangyari niyan, pwedeng magkamali sila. Mas prone sila magkamali sa pag-diagnose. Mas prone sila sa maling gawa. Prone din siya sa back job. Tapos, syempre, minsan, ang ginagamit nilang parts, kung di mo rin mamonitor, no, lalo ako sa kanila mo bibili, hindi mo sure kung original yung mga parts na yon. Unless kung ikaw mismo yung titingin or kukuha, bibili ng parts na kailangan mo. Isa pang disadvantages, yung warranty, hindi natin sure. Minsan kasi may mga outside mechanic na nagbibigay ng warranty sa gawa nila, meron namang wala na. Kasi nga mas mura yung presyo na binayaran mo. So ilan lang yun sa mga disadvantages na nakita ko kapag ikaw ay nagpapagawa sa outside mechanic. So based sa mga napag-usapan natin guys, ano yung recommendation ko sa inyo? Ang totoo, wala namang straightforward na sagot talaga dyan. Ang marirecommend ko, hybrid approach. So, paano hybrid approach? Kung yung sasakyan mo, bago pa, under warranty pa, or kung kailangan mo ng major repair, no, wala kang time na bumili ng parts, or ayaw mo talaga yung ayaw mo yung namumroblema ka pa kung originally na ilagay na parts sa sasakyan mo, go for kasa. Pero kung mga minor repair lang, trusted mo naman yung shop, no, at gusto mo makatipid at wala nang warranty yung sasakyan mo, go for outside mechanic. Pero make sure guys, no, kapag pupunta kayo sa outside mechanic, yung kilala nyo talaga, trusted nyo talaga. Kasi maraming mga outside mechanic dyan, lalo na ako sa Facebook page nyo lang nakita or sa Facebook, maraming nagko-comment, no? Kailangan kilala nyo muna sila, no? Kasi prone din yan na maloko kayo or ma-scam kayo ng mga outside mechanic. So yun lang guys, no, yung mga recommendation ko when it comes to that. So umalaga, nalaman natin yung pros and cons ng bawat isa, at at the end of the day, kayo pa rin talaga magde-decide kung saan nyo ipapagawa yung sasakyan ninyo. So yun lang guys, para sa video na to. Kung nagustuhan mo yung video na to, click mo na may like button at share mo na rin sa mga friends mo para maging aware sila kung ano ba yung pagkakaiba ng kasa at saka outside mechanic. At syempre, kung nakatulong sa yung video na to, subscribe ka naman or click mo na yung follow button sa mga social media pages ni Car Talks PH para updated ka palagi sa mga latest happenings sa ating channel. So, to your next videos guys, always remember, drive safe and enjoy!